Tumahimik ka. Wala kang alam. Akala mo ba madali akong nagtiwala sa isang batang takot sa anino ng kapangyarihan? Sandata? Isang patpat? Laban sa akin? Halikayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang bangis ng isang batang padalos-dalos. Kung ito man ay sumpa o biyaya, ako ang pipili kung paano ko ito gagamitin. At ang una kong pipiliing gawin ay wakasan ka. Akala nila, isa akong pangkaraniwang bata. Tahimik, mahiyain, laging nasa tabi ni Tay Opel, ang albularyo sa aming baryo. 12 taong gulang ako noon at ako ang tagapagdala ng mutya ng kidlat. Hindi ko ito hiniling. Isang gabi, may malakas na kulog at tila galit ang kalangitan. Ay nahulog ang isang liwanag sa paanan ko. At mula noon ay nagbago ang lahat. Kaya ko nang magpagaling. Kaya kong itaboy ang sakit. Pero kapalit nito, ang unti-unting paghina ng katawan ko. Hindi ko alam kung handa na ako. Pero sa bawat pagkidlat ng langit ay naririnig ko ang tinig ng mutya. At sinasabi nitong, huwag akong umatras. Ako nga pala si Ayo, batang manggagamot, at sisimulan ko na ang aking istorya. Ayo, kunin mo nga ang langis ng sambong. Nasa may likod ng altar, sa tapat ng bangkong kawayan. Ito na po, Tay. Pero ang init niya, parang may humihigop ng lakas sa akin. Kalma ka lang, anak. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Nararamdaman na mutya yan. Hindi ko po alam kung kakayanin ko ito. Ang mga kamay ko parang nag-iinit. Parang may kumikislap sa loob. Ito ang panahon para matuto ka, Ayo. Dama mo na, di ba? Ang kidlat sa loob mo. Hindi mo yang kalaban, kaya yakapin mo. Napapikit ako. Unti-unting kumikislap ang aking palad na tila may liwanag na sumisilip mula sa ilalim ng balat. Umihip ang hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang mga bintana. Diyos ko, ano po bang nangyayari sa akin? Yan ang mutya ng kidlat. Isa kang daluyan, Ayo. Hawakan mo ang dibdib ng bata. Hayaan mong dumaloy ang liwanag. Dahan-dahan kong idinampi ang aking palad sa dibdib ng may sakit. Napapikit ako. Tumigil ang hangin at tumahimik ang paligid. Isang banayad na kidlat ang dumaan sa palad ko, papasok sa katawan ng bata. Ilang segundo pa ay huminga ng malalim ang bata at tumigil ang panginginig nito. Ayos, anak. Ngayon ay nakapag-umpisa ka ng manggamot. Parang may kinuha sa akin. Pero ang gaan sa dibdib. Naramdaman ko po siya, Itay. Yung sakit niya lumipat sa akin. Yan ang palatandaan ng tunay na manggagamot, Ayo. Hindi lang nagpapagaling, kundi natututong makaramdam at magsakripisyo. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Basta isang araw, nakita na lang ako ni Tay Opel na pagala-gala sa may ilog. Gutom, basa, at walang maalala kung hindi ang pangalan kong Ayo. Wala akong pamilya, wala akong pinanggalingan. Ako'y parang dahong inanod ng baha, walang direksyon at walang halaga. Hindi ko siya ama, hindi niya ako anak. Pero sa bawat araw na lumilipas, ay tinuring niya akong hindi iba at isa kaming tunay na pamilya. Ayo, anak. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Medyo mabigat pa rin po, Itay. Para bang may nakadikit pa rin sa palad ko mula noong huli kong hawakan ng mutya.
Normal lang yan. Pag hindi ka paganap, ang mutya ay parang buhay na hayop. Nangangagat, tumatagos at sinusubok ang loob mo. Tay, maiba lang po ako. Totoo po bang may mga sumuko sa landas na to? Yung mga hindi nakayanan ang bigat ng anting-anting? Marami, Ayo, anak. Mas marami pa sa kayang bilangin ng mga daliri natin. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi pa hinog ang loob nila. Ang kapangyarihan, pag pinilit ay nagiging parusa. Itay, kaya niyo po ba akong panindigan kung sakaling hindi ko kayanin? Ayo, anak. Hindi kita pinili dahil gusto kong may magmana. Pinili kita dahil nakita ko sa iyong puso. Hindi takot, kundi malasakit. At hindi kayang ituro iyon ng kahit na sinong guro. Tahimik ako at pinagmamasdan ang kahon ng mga anting-anting. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay nandun ang mutya ng kidlat. Kulay pilak at kumikislap na tila may buhay. Noong una ko pong hawakan ito, para bang may bumulong sa akin. Hindi ko maintindihan kung salita ba o damdamin. Pero ramdam ko, galit. Hindi galit, Ayo. Yan ay sigaw ng kidlat. Matagal na siyang nakakulong at ikaw ang unang nilapitan niya. Nakakatakot, di ba? Pero alalahanin mo, hindi mo kailangan pasukuin ang mutya. Kailangan mo lang tanggapin siya. Paano ko po malalaman kung handa na ako? Kapag mas pinili mong gamutin kaysa maghiganti. Kapag mas pinili mong makinig kaysa mag-utos. At kapag kahit takot ka na, lalapit ka pa rin para tumulong. Tahimik muli. Huminga ako ng malalim at nilalabanan ang kaba. Nakasulyap ako kay Tay Opel at doon ko nakita ang tiwala sa mga mata nito. Hindi pa po ako ganap na handa, Itay. Pero gusto ko pong matutong maging karapat-dapat. Yan ang simula, anak. Yan ang simula ng tunay na manggagamot. Nagpatuloy ako sa pag-aaral na manggamot. Nang mga naunang araw ay matagumpay ang mga nagagamot ko dahil mga simpleng karamdaman lamang ang nagpapagamot sa akin. At naroon si Tay Opel para alalayan ako. Aba. 3 magkasunod na pasyente ngayon linggo ah. Simula yata nang matuto ka na talagang manggamot sa baryo. Wala nang tigil ang katok sa pintuan, anak. Kasi naman po, Itay. Puro hika ng lamig, pananakit ng kasukasuan at kabagan nagpapagamot. Nakabisado ko na halos ang mga ugat at dahon na ginagamit nyo. Kaya pala kahapon, tinanong ka ni Aling Iska kung pwede raw bang ipahid ang lagundi sa kilikili para daw di pagpawisan. Grabe naman po iyon, Itay. Akala niya lahat ng dahon may magic. Pero inamin ko rin na minsan, ako rin di sigurado. Kaya po iyon, tumingin ako agad sa inyo. At yun ang mahalaga, Ayo. Hindi yung magaling ka agad. Kung yung marunong kang umamin kung kailan mo kailangan ng gabay. Hindi lahat ng manggagamot marunong tumingin pabalik sa pinanggalingan. Itay, maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo baka hanggang ngayon, tambay pa rin ako sa lansangan. Hindi ko po alam kung paano ko mapapalitan yung utang na loob ko. Hindi mo namang kailangan palitan, anak. Ipagpatuloy mo lang ang sinimulan ko. Gamutin ang mga may sakit. Itama ang mali. At huwag hayaang lamunin ka ng yabang. Pag nagawa mo yon, mas higit pa yon sa anumang suklian. Pero Itay, sa palagay niyo po, darating din ba yung araw na ako naman ang magtuturo sa iba? Baka nga mas maging maaga pa yon kaysa sa inaakala mo, Ayo. At kapag dumating ang araw na yon, siguraduhin mong tulad mo rin siya, marunong magmahal bago gumamot.
Dire-diretso ako sa panggagamot sa tulong at gabay ni Tay Opel. At hindi ko inaasahan ang sunod na nangyari. Hanggang isang hating gabi, malakas ang ulan sa labas. Sa loob ng bahay namin ay may nakakabulabog na katok sa pintuan. Agad akong bumangon at sinundan si Tay Opel. Pagbukas ng pinto, ay sinalubong kami ng basang-basang si Mang Cardo. May kasamang dalagitang nangingisay at tila wala sa sarili. Ayo anak, huwag kang kabahan. Alam kong iba ito sa mga unang pasyenteng humarap sa'yo. Pero hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. Tay, parang hindi ko po yata kaya. Iba yung nararamdaman ko ngayon. Parang may humaharang po sa dibdib ko. Malamig, mabigat. Yan ang takot. At ang takot, hindi mo kailangang labanan. Kilalanin mo lang siya, anak. Pero tandaan mo, ikaw ang may hawak ng mutya, Ayo. At ang mutya ay tumutugon sa taong buo ang loob at hindi lang buo ang lakas. Pero Itay, paano kung magkamali ako? Paano kung may masamang mangyari? Ayo, anak. Lahat ng manggagamot dumadaan dyan. Ang kaibahan lang, ang tunay na manggagamot ay hindi umaatras sa pagkakataong may masagip. Ang kamay mo ngayon ay hindi lang para gumamot, para ring panalangin. Tumango si Ayo at mariing ipinikit ang mata. Humawak ng mas maigi sa mutya. Marahang inilapit ito sa noo ng pasyente. Malalim ang kanyang paghinga. Muli niyang binigkas ang dasal. Nanginginig sa una, pero tumatag sa bawat salita. Sa ngalan ng liwanag, sa lakas ng kulog at kidlat, lumisan ka sa katawang hindi sayo. Ang liwanag ay mananatili. Tay, bakit parang wala? Huwag kang mataranta. Hawakan mo ng mas buo. Ipikit mo ang mga mata mo. Damhin mo ang daloy. Tay, wala pa rin. Hindi siya natitinag. Parang wala akong hawak. Iba ang pakiramdam. Opo, Itay. Parang biglang nanlambot ang mutya. Parang ordinaryong bato lang ito ngayon. Hindi bato ang nagkukulang, Ayo. Tayo ang salamin ng bisa nito. Tignan mo ang sarili mo. Kamusta ang loob mo? Tay, may kaba, may takot. Pero buo naman ang hangarin kong makatulong. Minsan, anak, kahit buo ang hangarin, ay may harang pa rin sa puso. May hindi pa siguro malinaw sa loob mo. May alinlangan, galit o pagdududa. Pero Tay, pinilit ko pong alisin yun. Pinilit kong magpakatatag. Hindi laging sapat ang pagpipilit, Ayo. Minsan, kailangan nating tanggapin ang kahinaan para makapasok ang tunay na lakas. Tay, paano po kung hindi pa pala talaga ako handa? Kung hindi ka pa handa, Ayo, narito ako. Hindi kita pababayaan. Pero kung handa ka ng kilalanin ang sarili mo, ang buong ikaw na kahit may takot, doon muling iilaw ang mutya. Biglang tumawa ng malakas ang dalaga. 1, 2, 3 ulit at hindi siya ang tumatawa. Malamig, matinis at puno ng pangungutya. Tama ng satsat, matandang makulit. Walang bisa ang batong yan sa'kin. Tay, siya na ba yun? Iba na ang itsura ng mata niya. Tahimik ka lang, Ayo. Ikaw, sino ka? Ano ang pangalan mo? Ako si Limatiga, tagapagbantay ng pook na matagal nang nilimot ng tao. Nilapastangan niyong hangganan at ngayon sisingilin ko ang dapat singilin. Limatiga? Matagal na kitang narinig sa kwento, Limatiga. Pero ngayon lang kita nakita ng ganito. Anong kailangan mo?
Katarungan, kapalit ng pagkalimot, at dugo, kapalit ng pananakop. Hindi kami ang kaaway mo. Nais lang naming tumulong sa batang ito. Walang may-ari sa katawan kung hindi ako sa oras na ito. Kung gusto niyo siyang mabawi, mapatunayan mo muna, batang antingero, na karapat dapat kang humawak ng liwanag. Tay, ano pong gagawin natin? Makinig ka, Ayo. Ito na ang tunay na pagsubok. Hindi sa mutya, kundi sa loob mo. Biglang lumiwanag ang paligid ko. Nahulog ako sa isang malalim na katahimikan at tila lumulutang. Ang lahat ay puti at bughaw. Sa harap ko ay unti-unting lumitaw ang anino, si Limatiga. Kaya mo bang tumindig sa mundong ito, batang alagad ng liwanag? Sa lupain ng diwa at walang tinatago, lahat ng takot ay lumilitaw. Hindi ako natatakot sa'yo, Limatiga. Hindi kita kinakalaban dahil galit ako, kundi dahil kailangang iligtas ang batang sinapian mo. Ililigtas? O pinapatunayan mo lang sa sarili mong may kakayahan ka? Tignan mo ang puso mo. Wala kang buong pananalig. Totoo, may takot ako. May alinlangan. Pero hindi ako uurong. Dahil ang pagiging manggagamot ay hindi lang lakas ng mutya, kundi tibay ng loob. Matalino ka. Pero hindi sapat yan. Kaya mo ba akong harapin ng buong diwa? Subukan mo ako. Hindi dahil sigurado ako sa sarili, kundi dahil alam kong may liwanag sa loob ko. At hindi iyon galing sa anting-anting, kundi sa paniniwalang tama ang ginagawa ko. Sa paniniwalang yan, masusukat ang kapangyarihan mo. Biglang tumindig si Limatiga. Lumaki ang anino niya na tila ulap na may mata. Nagliyab ang paligid. Si Ayo ay nanatiling nakatayo, bagamat ang buong paligid ay nangangalit. Sa ngalan ng pagkalinga ng liwanag at ng katotohanang walang nilalang na dapat alipinin, lumayas ka sa katawang di sayo. Ayo. Akala mo ba'y mapapalayas mo na ako? Ano? Hindi ka? Nasaktan? Naubos ang lakas? Tanga! Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang tapang mo. Tay, hindi po siya nawala. Naririto pa siya. Ayo, anak. Manatili ka sa diwa. Huwag mong bitawan ang paniniwala mo. Paniniwala? Kahit ibuhos mo ang lahat ng panalangin mo at kahit ipatong mo ang mutya sa puso ko, wala. Wala itong bisa sa akin. Bakit? Anong klaseng nilalang ka ba? Hindi ka ba natitinag sa liwanag? Liwanag? Ako ang dilim sa likod ng liwanag. Ako ang aninong hindi maitataboy ng liwanag na hindi buo. At sa'yo, Ayo, wala pa yang kabuuan. Tay, pakiramdam ko, wala na akong hawak. Hindi mo kailangan ng hawak, Ayo. Kailangan mong hanapin ang lakas mula sa loob. Hindi sa mutya kundi sa sarili mong liwanag. Subukan mo. Pilitin mong paalisin ako at tignan natin kung sino ang unang bibigay. Sa pagnanais ko na mailigtas ang dalaga, ay hindi ako nakinig kay Tay Opel. Isinantabi ko ang mutya ng kidlat at lumaban kay Limatiga ng mano-mano. Ano na, batang mapusok? Wala ka ng mutya. Saan mo huhugutin ang lakas mo ngayon? Hindi mo kailangan malaman. Hindi para sa'yo ang sagot ko. Ayo, anak. Huwag mong... Tay, patawarin mo ko.
Pero hindi ko kayang manood lang habang pinapahirapan niya ang dalaga. Mabilis kong hinubad ang mutya mula sa aking leeg at ibinulsa ito. Hinugot ko ang lumang gulok na binigay ni Tay Opel na pinatulis at binindisyonan noon bilang pananggalang sa mga nilalang na nasa dilim. Sandata? Isang patpat? Laban sa akin? Halikayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang bangis ng isang batang padalos-dalos. Bigla akong sumugod, matay matalim at puso'y matatag. Isang marahas na sagupaan ang sumiklab. Si Limatiga, sa katawang sinasapian, ay humugot ng aninong sandata. Tila usok na may talim. Nagsimula ang tagisan ng talim at diwa. Para sa batang sinapian mo. Para sa lahat ng nawalan ng boses. Kahit hindi ako bayani pero lalaban ako. Nagpang-abot ang aming sandata. Kislap ng apoy sa bawat banggaan. Ako ay sugatan na at ang braso'y may gasgas ng itim na apoy. Ngunit hindi ako umatras. Lumundag ako, umiwas, sumaksak at muling tumindig. Hindi na ako umaasa sa mutya, kung hindi sa puso. Sa gitna ng liwanag at aninong nagsasalpukan, ay hingal na hingal ako. Dugot pawis ang bumalot sa aking katawan. Hawak ko pa rin ang gulok at nanginginig. Kaunting lakas at sigla pa. Malapit na. Alam kong malapit na. Ngunit sa isang iglap ay mabilis na sumugod si Limatiga mula sa anino. Hindi ko inaasahan ang bilis. Isang itim na sandata ang dumaplis sa tagiliran ko. Hindi pisikal, kundi sa mismong lakas ng diwa. Pusong matapang, pero diwa'y marupok. Ito ang kapalit ng kayabangan mong suungin ako ng mag-isa. Tay, patawad. Bumitaw ang gulok mula sa kamay niya. Lumuhod si Ayo at unti-unting bumagsak. Unti-unting kumupas ang liwanag sa paligid niya. Ang katawan niyang espiritual ay tila humiwalay sa lakas at isang malamig na dilim ang bumalot sa paligid. Ayo, anak! At tuluyan ng dumilim ang paligid. Bumagsak na pala ako. At sa aking pagmulat, ay iyak ni Mang Karding ang naririnig ko. Wala na ang mahal niyang dalaga. Tuluyan na pala akong nagapi ni Limatiga. Tay, asan na po tayo? Nasa ligtas ka ng lugar, Ayo. Nailigtas kita bago ka tuluyang kainin ng diwa ng kadiliman. Pero Yung ginagamot ko po, Itay. Nasaan siya? wala na siya, anak. Hindi natin siya naisalba. Hindi. Naandyan na sana, Tay. Kaunting lakas na lang. Kaunting tiwala pa. Hindi mo kasalanan. Hindi rin kakulangan ng tapang ang naging dahilan. Ang totoo, Ayo, pinilit mong abutin ang hangganan nang hindi pa buo ang sarili mong lakas. Kung nakinig lang po ako sa iyo, Itay. Kung hindi lang ako naging padalos-dalos. Ang pagkatalo mo ngayon ay hindi katapusan. Bahagi ito ng paglalakbay mo. Ang mutya, ang tunay nitong kapangyarihan, ay hindi lang nasa kamay kundi sa puso na may layunin. Pero Itay, isang buhay ang nawala, isang kaluluwang hindi ko nailigtas. Tandaan mo, anak, ang bawat pagkatalo ay buto ng karunungan. At kung tunay kang magiging manggagamot, kailangan mong matutong tumayo kahit pasugatan. Simula sa mga oras na yon, ay tuluyan na akong pinanghinaan ng loob. Nawala na ako ng gana na manggamot muli. Si Tay Opel naman ay nagtangkang gisingin muli ang aking diwang lumalaban sa akin, sa kabila ng aking paghinto.
Tahimik ka na naman, Ayo. Hindi mo man lang natikman ang ulam. Nasa harap mo nga yan, pero parang ang layo ng isip mo. Busog pa po ako, Itay. Tumingin si Mang Opel sa kanya, hindi dahil sa ulam, kundi sa bigat na iniinda ng anak-anakan niya. Matagal ko nang napapansin. Simula nung laban mo kay Limatiga, parang ikaw na ang katawan mo, pero hindi na ikaw ang diwa. Ayos lang po ako, Itay. Siguro hindi talaga ako para sa landas na ito. Hindi lahat ng sugat ay dugo ang lumalabas. Minsan diwa ang duguan. Pero hindi nangangahulugan na titigil ka na sa paglalakad. Pero Itay, may buhay na nawala dahil sa kahinaan ko. Paano ako makapagpapagaling pa kung ang sarili ko hindi ko man lang mailigtas? Ang tunay na manggagamot, anak, ay hindi lang yung kayang gumamit ng mutya, kundi yung kayang harapin ang pagkatalo, yakapin ang sakit at bumangon para sa susunod na nangangailangan. Paano kung hindi ko na kaya, Itay? Hindi dahil sa mutya, kundi dahil may puso ka, anak, at hanggat may puso ay may pag-asa. Tay, may gusto po akong sabihin. Ano yun, anak? Hindi na po ako babalik sa panggagamot. Hindi na ako mag-aaral ng mutya at lalong hindi ko na po ipagpapatuloy ang pagiging antingero. Ayo, anak. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, Itay. Pagod na po ako. Hindi ko kinaya ang pagkatalo ko. At sa tuwing sinusubukan kong balikan ang lahat, mas lalo lang akong nilulunod ng panghihinayang. Ayoko na. Tama na po. Anak, hindi ito basta-bastang landas na pwedeng takbuhan kung kailan mo gusto. Binigyan ka ng mutya ng layunin. At gusto ko na pong talikuran, Itay. Hindi ko na po ito kaya. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Kalimutan ng lahat. Lahat ng tungkol sa mutya, sa panggagamot, sa pakikibaka. Tahimik si Tay Opel, hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kahit ang pinakamatatag na punla, minsan ay napuputol ng lamig ng takot at panghihinayang. Kung yan talaga ang desisyon mo, hindi kita pipilitin. Pero sana, anak, kapag dumating ang panahong muling tumibok ang puso mo para sa mga nangangailangan, ay maalala mo kung sino ka at kung bakit ka namin napili. Salamat po, Itay. Pero sa ngayon, paumanhin po talaga. Simula ng talikuran ko ang pagiging antingero, ay naging karaniwang binatilyo na lamang ako. Tahimik ang buhay, malayo sa kaguluhan ng mutya at kababalaghan. Si Tay Opel ay nirespeto ang pasya ko. Hindi na niya muling binuksan ang usapan. Pero sa puso ko ay may bahaging tila nananatiling gising. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako sa kakahuyan, pabalik sa aming bahay, nag-iisa. Wala lang, gusto ko lang mapag-isa, malayo sa lahat. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas, kasabay ng kulog na tila galit ang langit. Ang malas naman ng panahon. Isang iglap ay isang puting liwanag at isang dagungdong. Tinamaan ako ng kidlat at pagdilat ng mata ko, hindi na ako sigurado kung nasaan ako. Ayo? Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ako si Binukot Mayrayos, tagapagbantay ng mutya ng kidlat. Ngayon lang tayo nagkita sa anyong ito, ngunit matagal na kitang kilala. Anong ibig mong sabihin? Bakit ako? Hindi na ako antingero. Wala na akong kinalaman sa mutya. Hindi mo pwedeng takasan ang tawag ng kapalaran, Ayo. Ikaw ang huling pinagkalooban ng mutya ng kidlat. Kahit iwan mo man ang landas, ay mananatili ito sa dugo mo, sa kaluluwa mo. At ngayon,
ginigising ka ng kidlat dahil muling kailangan ang lakas mo. Bakit ba ako? Bakit hindi na lang yung iba na masanda? Mas matapang. Ako, natalo na ako. Wala akong nagawa. Kaya bakit pa ako ang pinipili nyo? Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panalo. Nasusukat ito mula sa pagtindig pagkatapos ng pagkatalo. Ang sugat mo ay saksi sa katotohanang kaya mong masaktan, pero kaya mong lumaban muli. Paano kung ayoko pa rin? Kung pipiliin mong tumalikod, darating ang panahon na magdurusa ang mga inosente at ikaw ay mananatiling buhay, bit-bit ang bigat ng hindi mo pagtatanggol sa kanila. Ngunit kung pipiliin mong tumayo, ikaw ay magiging liwanag sa gitna ng unos. Ang tunay na batang manggagamot, ang tagapagdala ng mutya ng kidlat. Biglang kumulog muli. Ang liwanag ni Binukot May Rayos ay lalong lumakas. Tila ba lumulutang na siya sa ere. Ang mukha niya'y mahinhin pero matatag. Kung susubukan kong harapin muli, paano ko uumpisan kung hindi ko alam kung kaya ko pa? Ang unang hakbang ay ang pagtanggap. Pagising mo, hanapin mo ang tatak sa palad mo. Ang kidlat ay muling pumili at ikaw ang kanyang tinuturing na tahanan. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko na. Ayoko na sa mutyang yan. Sa kapangyarihang yan. Lahat ng yan ayoko na. Ayo, hindi mo ito pinili. Pero ikaw ang pinili. Ang iwasan ng tadhana ay hindi magliligtas sa iyo sa pananagutan. Pananagutan? Hindi pa ba sapat yung ginawa ko noon? Binigay ko ang lahat at natalo pa rin ako. Nabigo ako. Namatay ang tiwala ko sa sarili. Anong klaseng tagapagdala ng mutya ang mahina? Ang mutya ay hindi naghahanap ng perpekto. Hinanap ka nito dahil sa puso mo, hindi sa lakas mo. Ikaw ang tulay sa pagaling, hindi ang wakas ng labanan. Madali lang para sa iyo ang sabihin yan dahil hindi ikaw ang nasaktan. Hindi ikaw ang nawalan. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang pagkatalo. Ayo, sa bawat taglay mong takot, nandun din ang tapang na natutulog. Sa bawat pagtanggi mo, lalo mong binubuhay ang kaguluhang pinipigilan mong salubungin. Hindi kita pipilitin, ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang maging handa para tumugon. Kailangan mo lang tanggapin na may dahilan ang lahat. Pasensya ka na, pero hindi ko kayang tanggapin yan ngayon. Gusto ko lang maging normal. Patahimikin ang lahat, kalimutan ang lahat. Tatalikod na sana ako nang biglang nag-iba na naman ang paligid. Nakita ko si Tay Opel, kalaban si Limatiga. Matanda ka pa rin pala, Opel. Hindi ka pa rin nadadala. Tila ba gusto mo pa rin sumunod sa mga nauna mong tinuruan sa kabiguan? Limatiga, matagal ko nang alam na hindi ka basta mawawala. Ngunit habang may nagtatanggol sa liwanag, hindi kailanman magwawagi ang dilim mo. Liwanag? Yang sinasabi mong liwanag ang dahilan kung bakit humihina ang mga tulad mo. Tingnan mo si Ayo. Sumuko na. At ikaw, naghihingalo na. Mas mabuti nang mamatay ako sa paglaban kaysa mabuhay sa takot na tulad mong nilalang. Ngayon, tapusin na natin to. Sige, matanda. Tignan natin kung kaya mo pa ba ang apoy ng impyerno. Sa ngalan ng lakas ng mutya, hindi kita hayaang makaapak sa mundong ito ng walang kapalit. Subukan mo.
Pero tandaan mo, kahit mamatay ka ngayon, babalik at babalik ako hanggang sa tuluyan ng mabulok ang pag-asa ninyong lahat. Hindi habang buhay ang dilim at may mga batang tulad ni Ayo na sa tamang oras matututo ring manindigan. Tingnan nga natin kung totoo yan o puro ka lang pangaral. Isang matinding sagupaan ang sumiklab, kidlat, apoy at aninong nagsasalpukan sa gitna ng nagbabadyang unos. Tay Opel, teka lang. Tumakbo ako, pilit lumalapit, pero parang may humaharang. Parang hindi umaabot ang boses ko sa kanya. Parang nasa pagitan kami ng dalawang magkaibang mundo. Pakinggan mo ako. Pero hindi niya ako naririnig. Hindi niya ako makita. At sa isang iglap, sa harapan ko mismo, tumagos ang dilim ni Limatiga sa katawan ni Tay Opel. Napatigil ako. Nanigas. Ang mata ni Tay Opel dahan-dahang pumikit at si Limatiga ay nakangisi. Nakatitig sa akin. Walang salita, pero ramdam ko ang mensahe niya. Huli ka na naman. Tumigil ang mundo ko. Napaluhod ako, basang-basa sa ulan at nanginginig. Tay, Wala na siya. At ako, wala akong nagawa. Nang biglang nag-iba muli ang paligid at nagsalita si Binukot May Rayos. Ang nakita mo ay hindi pa nagaganap, Ayo. Isa yung babala. Isang larawan ng kinabukasan na maaaring mangyari. Kung patuloy mong tatalikuran ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo. hindi. Hindi totoo yun. Hindi pwedeng mangyari yung kay Tatay Opel. Buhay pa siya. Kasama ko pa siya. Totoo, buhay pa siya. Sa ngayon. Ngunit ang anino ng dilim ay palapit na. At kung hindi mo haharapin ang tawag ng iyong tadhana, walang makahahadlang sa pagkawasak na yon. Pati ang taong mahal mo. Bakit ako? Bakit kailangang ako pa? Bakit hindi yung mas handa, mas malakas at mas marunong? Dahil ang mutya ay hindi pumipili ng perpekto. Pumipili ito ng pusong totoo. At ikaw yon, Ayo. Ikaw ang tagapagmana ng kidlat. Ikaw ang lulutas sa pagbalik ni Limatiga. Pero natatakot pa rin ako. Paano kung magkamali ulit ako? Paano kung hindi ko na kinaya? Matuto ka sa pagkatalo, hindi matalo ng takot. Ang tunay na lakas ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpiling tumayo sa kabila nito. At kung tanggihan ko pa rin? Kung yun ang pasya mo, wala akong kapangyarihang pigilan ka. Ngunit ang kapalaran ay hindi titigil. At ang kaguluhan ay hindi hihinto hanggat wala ang tunay na tagapagdala ng liwanag. Nasa iyo ang huling pasya, Ayo. Biglang nagdilim ang paligid. Nawala si Binukot May Rayos at bumalik sa dati ang lahat. Naiwan akong basang-basa sa ulan at nanginginig. Ramdam ko ang kapangyarihan ng mutya sa dibdib ko. Pero nanatili ang pag-aalinlangan. Hindi ako naniniwala. Hindi yon mangyayari. Hindi totoo ang pangitain yon. Bumalik ako sa bahay at mas lalong umigting ang paniniwala ko nang makita kong maayos si Tay Opel. Pero nang kinabukasan, maaga kong nagising. Pero laking pagtataka ko dahil wala si Tay Opel sa loob ng bahay. Tay Opel, nasan po kayo? Tumigil ako sandali at napatingin sa paligid. Walang tumugon kaya naman lumabas ako sa may pintuan at doon nakita ko si Tay Opel.
nakahandusay sa lupa. Teka lang. Tay Opel, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nandito sa lupa? Ayo, anak. Huwag kang mag-alala. May biglang humigop sa lakas ko kagabi. Parang may sumubok. Kumuha ng mutya. Ano? Sino po? Sinong gumawa nito, Itay? Sinong may lakas ng loob? Hindi ko nakita, anak. Pero kilala ko ang presensya niya. Madilim, malamig, silimatiga. Silimatiga. Pero hindi pa siya nakakalaya, di ba? Hindi siya pwedeng basta na lang. Tay, Ang kapangyarihan niya, dahan-dahan bumabalik. At ako, hindi ko na kayang pigilan ng mag-isa. Tay, hindi pwedeng mangyari to. Kailangan ko kayong dalhin po sa loob. Kailangan nyo na magpahinga. Tuluyan nang nanghina si Tay Opel. Wala na akong ibang pagpipilian kung hindi ituloy ang iniwan niyang tungkulin. Labag man sa loob ko, ay may bahagi ng puso kong hindi matitiis na makita ang taong bayan na naghihirap. Lalo na't si Tay Opel lang ang tanging inaasahan nila. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay biglang naging magaan ang lahat. Ang mga dating hindi ko kayang pagalingin, mga may malalim na karamdaman, pati na ang mga sinasapian ay napapagaling ko ngayon. Parang kusang gumagalaw ang mutya sa loob ko na dumadaloy sa aking mga palad ang kapangyarihang dati hindi ko matanggap. Pero kapalit ng pagpapagaling ko ay naramdaman ko din ang panghihina ng aking katawan. Hanggang sa muling nagpakita sa panaginip ko, si Binukot May Rayos. Ayo, isingin mo ang iyong diwa. Ito ay hindi ordinaryong panaginip. Ako'y muling naparito sapagkat may kailangan kang marinig. Ikaw na naman. Bakit ka nandito? Hindi ba't tinanggap ko na ang tungkulin? Tinanggap mo, oo. Pero hindi buong puso. Hindi sapat ang pagkilos kung sa loob mo puno ng pag-aalinlangan. Ang mutya ng kidlat ay hindi maaaring paglingkuran ang pusong hati. Pero ginagawa ko ang lahat. Ginagamot ko ang may sakit. Nililigtas ko ang nasasapian. Hindi ba't iyon na ang mahalaga? Ginagawa mo, Ayo. Ngunit habang ang puso mo'y lumilingon pa rin sa pagtanggi, habang tinatanggi mo sa sarili mo ang pagkakatalaga mo, unti-unti kang manghihina. Ang kapangyarihan ng mutya ay buo lang kung buo rin ang loob ng piniling mag-ingat nito. Kaya ba parang may kulang? Parang hindi ko maabot ang dati kong lakas. Oo, Ayo. Dahil pilit mo pa ring nilalabanan, ang kapalarang hindi mo na matatakasan. Ang mutya'y hindi basta gamit. Isa itong buhay na kapangyarihan na tumutugon sa laman ng iyong loob. Tanggapin mo ito. Hindi bilang tungkulin lang, kundi bilang bahagi mo. Isang kabuuan. At kung gagawin ko iyon, babalik ba ang lakas ko? Maililigtas ko ba si Tatay Opel? Ang mga tao? Hindi lang lakas ang babalik, kundi ang liwanag ng kidlat mismo na tanging ikaw lang ang hinirang upang dalhin. Ang puso mong handang magpatawad, magmahal at magsakripisyo, yan ang hihimlayang tunay ng mutya ng kidlat. Gisingin mo ang iyong liwanag, Ayo. Panahon na. At bigla akong nagising. Nagtungo ako sa labas at nakita ko si Tay Opel. Nakakatayo at malakas na. Tay Opel, maayos na po kayo. Oo, Ayo, magaling na ako. Huwag ka nang mabigla, anak. Nagising ako kanina. Magaan ang pakiramdam ko. Parang may tumulong sa akin na hindi ko maipaliwanag. May mainit na liwanag na dumaan sa katawan ko, Ayo. Nararamdaman ko
Galing yun sa'yo. Sa akin, pero hindi ko po yung ginawa ng kusa. Dahil gising na ang mutya sa iyo, anak, tinanggap mo na ito. Hindi lang sa kamay, kundi sa puso mo. Yan ang dahilan kung bakit ako nakakatayo ngayon. Tay, hindi ko po alam kung handa pa rin ako. Pero ayokong may mawala pa sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. At hindi ka na rin babalik sa dati, Ayo. Ikaw na ngayon ang magsisilbing kidlat sa gitna ng dilim. Ang bawat gamutan mo ay paghilom hindi lang ng katawan, kundi pati ng loob. Salamat po, Itay. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa mutya, sa'yo at sa mga taong umaasa sa liwanag na ito. At sa simula ng mga oras na yon, ay muli kong inaral ng mas mabuti ang paghawak ng mutya ng kidlat. Kaagapay si Tay Opel. Itinuro niya sa akin ang iba pang mga orasyon at paggamit ng armas laban kay Limatiga. Hanggang isang gabi ay tila nag-iba ang pakikitungo ni Tay Opel. Tay, ayos ka lang po ba? Parang iba po kayo ngayon. Huwag mo na akong tanungin ng ganyan. Hindi mo ba nakikita? Lahat ng ito ay pinasan ko para sa'yo. Tay, hindi ko po maintindihan. Hindi po kayo ganyang magsalita dati. Dati? Baka ngayon mo lang ako tunay na nakikita, Ayo. Akala mo ba madali ang lahat ng ito? Ang magturo, ang magtiwala sa isang tulad mo. Hindi po yan ang Tatay Opel na kilala ko. Ano pong nangyayari sa inyo? Tumahimik ka. Huwag kang magpakalinis, Ayo. Hindi mo alam ang bigat ng kapangyarihang hawak mo. At baka hindi mo talaga ito kaya. Hindi kayo yan, Tay. Hindi kayo ganyan. Ano pong nangyayari sa inyo? Sabihin niyo po sa akin. Saglit pa ay biglang bumait si Tay Opel. Naguguluhan ako sa ipinapakita niya. Ayo, anak. Patawad sa naging tono ko kanina. Napagod lang siguro ako. Pero ngayon, kailangan ko lang pakiusap. Ibigay mo sa akin ang mutya ng kidlat. Ang mutya? Bakit po, Itay? Para saan? Hindi po ba para ito sa akin? Sabi niyo noon. Oo, anak. Pero hindi mo pa kayang dalhin ang bigat nito. Hayaan mong ako na muna ulit ang mag-ingat nito. Sa'yo rin babalik, pangako. Pero Tay, parang hindi kayo sigurado. Hindi po kayo ganyang magsalita dati. Bakit po parang may iba sa inyo? Wala, Ayo. Wala. Ako ito. Ang tatay mong nagturo sa'yo. Maniwala ka lang kaya ibigay mo na. Hindi, Tay. Hindi ko po maibibigay ang mutya. May mali po. Hindi ko maramdaman na kayo pa rin to. Ano, Ayo? Wala kang utang na loob. Lahat ng itinuro ko, lahat ng sakripisyo ko, ganito mo lang babaliwalain. Hindi ko po kayo binabaliwala, Itay. Pero hindi kayo ang kilala ko. Hindi kayo ganitong makipag-usap. Tumahimik ka. Wala kang alam. Akala mo ba madali akong nagtiwala sa isang batang takot sa anino ng kapangyarihan? Pinaglabang kita. Ipinaglabang ko ang karapatang maging guro mo. At ngayon tinatalikuran mo ako? Hindi ko kayo tinatalikuran. Pero hindi ko rin pwedeng ibigay ang mutya kung hindi ko alam kung sino ka na ngayon. Mapagmataas kang bata ka. Baka kailangang maranasan mo muna ang tunay na pagkatalo bago mo maintindihan kung anong pagkakamali ang ginagawa mo ngayon. Nagulantang ako. Sa isang iglap, habang galit na galit siyang sumisigaw, ay unti-unting nagbago ang anyo ni Tay Opel sa harap ko. Ang kanyang mga matay na mula. Ang tinig niya'y lumalim at lumamig. Hanggang sa tuluyan siyang maging si Limatiga. Ang nilalang na minsang halos pumatay sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang unti-unti niyang isinuklob ang kanyang anino sa paligid. Siya pala ang nasa loob ni Tay Opel. Ayo.
Napakadaling lokohin ang puso mong marupok. Akala mo ba'y totoo ang paggaling ni Tay Opel? Akala mo ba'y sakripisyo yun? Hindi, bata. Lahat yon ay palabas labang. Lahat ay hakbang para mapalapit ako sa mutya. Wala kang karapatang gamitin ang anyo ni Tatay Opel. Hindi mo alam kung gaano ko siya pinapahalagahan. Oh, alam ko. Kaya nga akong pinili ng dilim. Dahil alam naming siyang tanging uusbong sa puso mo. Siya ang kahinaan mo. Kaya ginamit ko siya. At ikaw, napakadali mong manipulahin. Isang iyak at isang sakripisyo, tumakbo ka agad para magligtas. Hindi ako titigil ni Matiga. Hinding-hindi mo makukuha ang mutya. Pero nararamdaman ko na ang pag-aalinlangan mo, Ayo. Nais mong itapon ang tungkulin mo, hindi ba? Kaya nga ako'y narito. Dahil kung ayaw mong yakapin ang kapangyarihan mo, akin na lang ito. Hindi mo alam lahat ng kaya ko. Hindi ako ang batang duwag na nakilala mo noon. Pero ikaw pa rin ang batang marupok, makasarili at takot sa tadhana. Kaya't bibigyan kita ng pagkakataon, Ayo. Isuko mo ang mutya o mawalan ka ng lahat ng mahal mo. At nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan namin ni Limatiga. Napupuruhan ako ni Limatiga dahil dinadaya niya ako. Ipinapakita niya ang mukha ni Tay Opel. Huwag mong gamitin ang mukha ni Tatay Opel. Hindi mo na ako malilinlan, Limatiga. Bakit anak? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang nagturo sa'yo. Ako ang nagmahal sa'yo. Ako ang naging ama mo. Hindi kasi Tatay Opel. Hindi mo kayang tapatan ang kabutihan niya. Isa kang duwag na demonyo na nagtatago sa anyo ng isang taong dakila. Pero nasasaktan ka pa rin, Ayo. Kita sa mga mata mo. Sa bawat hampas ko, parang siya ang pumapalo. At sa bawat pagdududa mo, ako'y lumalakas. Tama na. Hindi mo na ako mahihila pa. Hindi ang anyo niya ang magpapahina sa akin, kundi ang alaala niya ang magpapatibay sa akin. Pero Ayo, napuruhan ka na. Ang katawan mo'y sugatan at ang isip mo'y gulong-gulo. Isang hakbang na lang. Akin na ang mutya. Mas gugustuhin kong madurog ang katawan ko kaysa ibigay sa iyo ang kapangyarihang ito. Hindi mo ako matatalo, Limatiga. Kahit paggamitin mo ang lahat ng panlilinlang. Tignan natin, Ayo. Tignan natin kung hanggang saan ang kayang itaya ng isang batang manggagamot laban sa isang halimaw na tulad ko. Isang mabagsik na atake gamit ang apoy mula sa palad ni Limatiga ang sumugod sa akin. Ibaba mo na yang mutya! Hindi mo kaya ang lakas ko, Ayo! Hindi lang lakas ang puhunan ng isang manggagamot, kundi puso. At hindi mo ako kilala kung akala mong susuko ako ngayon. Hinugot ko ang kalis na may ukit na kidlat. Puso? Yan din ang dahilan kung bakit ka mahina. Ginagamit ko ang takot mo at ang lungkot mo, pati ang pagmamahal mo sa matanda. Lahat yan ay sandata ko. Pinagmasdan ko ang mutya sa aking palad habang tumatayo muli. Hindi ko pa lubosang tanggap ang mutyang ito. Pero ngayon, nauunawaan ko na. Tungkulin itong hindi ko pinili, pero hindi ko rin kayang talikuran. Matatapos ka na! Tulad ng matatapos ang lahat ng may liwanag sa mundong ito! Hindi mo matatapos ang liwanag kung ito ay pinapangalagaan ng katotohanan. Mutya ng kidlat,
Sa akin ang lakas mo. At pinalibutan ako ng liwanag, samantalay napaatras si Limatiga at napapikit. Ano itong... Para kay Tatay Opel, para sa mga inosente, at para sa liwanag na hindi mo kailanman maaangkin. Hininto ko ang pagbato ng kidlat at nanginginig ang kamay ko. Itay? Itay, bakit? Bakit ikaw ang nakikita ko? Hindi kita kayang saktan. Anak, humihingi lang ako ng tulong. Hindi mo ba ako mahal? Oo, mahal kita, Itay. Patawad. Akala ko si Limatiga ka pa rin. Biglang nagbalik sa tunay niyang anyo si Limatiga. Nanlilisik ang mga mata at puno ng puot. Tama na ang drama, Ayo! Panahon na para tapusin ka! Akma akong tatakbo, ngunit bigla akong sinakal ni Limatiga at napasinghap. Hindi. Bitawan mo ako. Ang dami mong sinayang na pagkakataon. Ang dami mong pinili na mali. Ngayon, bayaran mo! Mutya, tulungan mo ako. Tatay Opel. Si Opel? Matagal na siyang wala. Ako ang narito. At ikaw ang isusunod ko. Nanginginig ako at pilit humahawak sa mutya sa aking dibdib. Na sa kabila ng paninikip ng hininga, ay naigapang ko ang aking kamay sa aking dibdib at hinawakan ang mutya. Kahit huli na, kahit mahina pa ako, mutya ng kidlat, pakinggan mo ako. Anong ginagawa mo? Hindi mo yan kayang kontrolin. Hindi ka karapat-dapat. Kung hindi ako karapat-dapat, Limatiga, bakit mo ako kailangang hadlangan? Baka ikaw ang natatakot. Napasigaw si Limatiga at tinamaan ng kidlat mula sa mutya. Nabitawan niya ako. Hindi mo na ako kailanman malilinlang. Hindi ikaw ang huling tinig na maririnig ko. At hindi ikaw ang magtatapos ng kwento ko. Nakaluhod si Limatiga sa lupa, nasusunog ang ilang bahagi ng katawan at galit na galit. Hindi pa to tapos, Ayo. Maaari mong gamitin ang kidlat, pero hindi mo pa rin kayang talunin ang dilim na nasa loob mo. Kung may dilim man sa loob ko, gagamitin ko ang liwanag para palayasin ito at sisimulan ko yan ngayon. Muling sumiklab ang mutya at ang kidlat na bumalot sa akin ay tumama kay Limatiga at sumambulat ang liwanag. Sa pagputok ng liwanag mula sa mutya ng kidlat, ay nayanig ang buong paligid. Napasigaw si Limatiga habang unti-unting nababalot ng bughaw na apoy ang kanyang katawan. Hindi ordinaryong apoy, kundi purong enerhiya mula sa kalikasan at kabutihan. Hindi mo dapat to kayang gawin. Isa kang baguhan. Wala ka pa sa kalahati ng tunay na kapangyarihan mo. Kung baguhan ako, bakit nararamdaman mong natatalo ka? Hindi na ito tungkol sa tagal o lakas, kundi sa paninindigan. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang kapangyarihan mo ay bunga ng sumpa at hindi mo yan kayang dalhin ng habang buhay. Kung ito man ay sumpa o biyaya, ako ang pipili kung paano ko ito gagamitin. At ang una kong pipiliing gawin ay wakasan ka. Itinaas ko ang aking kamay. Bumagsak mula sa langit ang isang kidlat na mas maliwanag kaysa kanina at direktang tumama kay Limatiga. Napuno ng sigaw at punit na tinig ang hangin hanggang sa tuluyang naglaho si Limatiga kasabay ng pagkalma ng paligid. Tumahimik at umaambon
Nanginginig man ako, ngunit nanatiling matatag. Sa katahimikan matapos ang laban, sa gitna ng ambon at malamig na hangin, ay muling lumitaw si Binukot May Rayos mula sa liwanag ng kumikislap na ulap. Dala niya ang aura ng kapayapaan, malayo sa tensyon ng sagupaan kanina. Mabuhay ka, Ayo. Sa wakas pinili mong tumindig, hindi para sa sarili mo, kundi para sa mas nakararami. Wala na akong pagpipilian. Kung hindi ko ginawa yon, baka wala nang matira sa akin. Baka wala na rin si Tatay Opel at ang buong baryo. At sa pagpili mong yon, ipinakita mong karapat-dapat ka, hindi lamang sa mutya ng kidlat, kundi sa pananagutan na kalakip nito. Ang kapangyarihan ay hindi kailanman batayan ang lakas, kundi ang layuning gamit nito. Hindi ko pa rin alam kung kaya ko ang lahat. Hindi ako katulad ni Tatay Opel. Madalas pa rin ako magduda. Pero siguro hindi ko na dapat takbuhan ang sarili ko. Walang antingero na naging ganap sa isang gabi. Ngunit ikaw, Ayo, ikaw ang bagong tagapagtaguyod ng liwanag. Sa iyo ko ipinamamana ang basbas ng mga babaylan at ang gabay ng kidlat ay laging nasa sayo. Tayong dalawa lang ba ang nakakaalam ng kapangyarihang ito? Hindi. Ngunit ikaw ang may susi kung paano ito gagamitin. At sa bawat pagpili mo ng tama, ay mas lalawak ang liwanag sa madilim na mundo. Hanggang sa muli, Ayo. Sa isang kisap mata ay unti-unting naglaho si Binukot May Rayos sa haliging liwanag. Naiwan akong muli sa gitna ng kakahuyan. Basang-basa, ngunit ngayon ay may liwanag na sa aking dibdib at katahimikan sa aking puso. Nanatili akong nakatanaw sa kung saan huling nagliwanag si Binukot May Rayos. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan ang kasama ko hanggang sa narinig ko ang tinig mula sa aking likuran. Ang lakas ng ulan na. Hindi ka naman gabi para hindi mabasa, anak. Itay, Tay Opel, kayo na po ba talaga yan? Sino pa ba? Mukha ba akong engkanto? O baka namang kamukha ko si Limatiga sa panaginip mo? Lumapit ako at tinignan siyang mabuti. Hindi na po ito panaginip, no? Baka nalilinlang ka lang ulit. Isang tanong po, ano po ang tawag ninyo sa tinola pag walang manok? Eh di sabaw ng lungkot. Aba, baka ikaw ang naliligaw na ang kaluluwa kung yan ang tanong mo, anak. Natawa ko at biglang gumaan ang dibdib ko. Itay, ikaw na po talaga iyan. Siyempre. At ikaw, anak. Ikaw na nga talaga ang bagong tagapagdala ng kidlat. Nagkatinginan kami at sa mata niya, doon ko nakita ang katiyakang hindi ko nakita kanina pa. Ito na si Tatay Opel, buo, malakas at masaya. Hindi madaling tanggapin ang itinakda sa atin, Ayo. Lalo na kung ang dala nito ay takot at responsibilidad. Akala ko po sapat na yung simpleng buhay, Itay. Pero ayokong masaktan ulit. Ayokong mawalan. Pero minsan, anak, sa takot nating mawalan, nakakalimutan nating may kakayahan tayong magligtas. Hindi lahat ng sugat ay kailangang iwasan. May mga sugat na kailangang suungin para maghilom ang mundo. Ngayon ko lang po talaga naiintindihan. Hindi ko ito pinili, pero baka ako talaga ang kailangan. Hindi mo kailangan maging perpekto, Ayo. Ang kailangan lang ay huwag kang tumalikod kapag may nangangailangan. Tumingala ako sa langit. Umaambon pa rin. Opo, Itay.
Hinding-hindi na po ako tatalikod. Yan ang anak ko. Habang papasok kami sa loob ng bahay, ay dama ko sa bawat hakbang ang muling pagbangon ng isang puso. Hindi na para sa sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa liwanag sa gitna ng dilim. 3 dekada ang lumipas mula nang yakapin ko ang kapangyarihang iniatang sa akin. Hindi naging madali ang mga taon. Maraming laban, maraming buhay ang iniligtas at maraming aninong nilabanan. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon si Tay Opel, gabay at sandigan ko. Lumaki akong may pangalan sa larangan ng panggagamot at pagtatanggol. Ngunit hindi ko nakalimutang nagsimula ako bilang isang binatilyong ayaw maniwala. Ngayon bilang ganap na antingero ay dala ko pa rin ang mutya ng kidlat at habang may dilim sa mundo ay patuloy akong magiging liwanag kasama si Tay Opel. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Ayo.